Sinamantala rin ng mga gustong mag-relax ngayong holiday break ang preskong hangin at magandang tanawin sa ilang parke sa Maynila. Nakatutok si Mav Gonzales. Di gaya nung nakaraang Pasko, maaraw ngayon sa Luneta Park sa Maynila pero kokonti pa ang namamasyal. Kaya solong-solo ng mga nag-picture taking ang mga display. Pati ang monumento ni Rizal na puno pa rin ng mga bulaklak pagkatapos ng Rizal Day celebration kahapon. Karamihan sa mga nakausap namin bumisita mula sa mga probinsya. Gaya ni Jello na first time sa Luneta at bakasyon en grande bago matapos ang taon. Galing pa akong Buskalan kasi naglaon yun tapos nag-side trip na lang ako dito. Okay. Before going back to Cebu. Maganda pala dito, rich in history talaga and culture ng Pilipinas. Dahil maraming displays, tuwang-tuwa ang mga bata na namamasyal. Masaya naman. Ano na po mga nagawa niyo ngayon? Picture-picture lang kami nung kay Dumbanda kay Rizal. Pwede mag-picnic dito, pero wala pang tao kaninang hapon, di gaya nung mga nakaraang taon na halos wala ka ng maupuan sa damuhan. Isa pang pasyalan sa Maynila na hindi pa gaano dinadagsa ng tao ang Arroceros Forest Park na kalapit lang ng Manila City Hall. Tinaguri ang last lang ng Metro Manila itong mahigit 2 ektaryang parke. Pero hindi lang mga puno ang makikita mo rito dahil dito naman sa kabilang banda ay may view ka ng Pasig River. At lahat ng ito ay ma-e-enjoy mo ng libre. Si Patrick, araw-araw raw dumadaan dito mula nang madiskubre ang Arroceros. Bakit New Year's Eve nandito kayo? Gusto ko mag-relax. Ayan, mag-isip-isip kung ano po yung magiging plan for the next year. Bukod sa preskong hangin, meron din ditong fountain, meditation area, koi pond at picture-perfect walkways na patok sa mga nagde-date. Bukas ang parke mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 24/7 naman pwede puntahan ang parke sa labas na may fountain din at view ng Metropolitan Theater. Paalala sa mga bibisita sa mga parke, clean as you go. Pero kung bawal mag-iwan ng basura sa mga parke, ang mga namamasyal dito, meron naman daw mga gustong iwan na sa 2024. Maliban sa problema, syempre yung mga negative vibes. Yung failure, tapos yung sobrang struggle, yung anxiety, then yung family problem. Nasa online business po kami kaya sobrang dami po talagang rejection din po yung naano namin. Tapos problema din po talaga. So, iiwan na po namin sa 2024. Mas positive outlook na sa 2025. Yes po. Parang love life. Iwanan mo na siya. Iwanan natin. Parang ganun lang. Tapos yung mga taong walang silbi sa buhay. Yan lang po. Huwag natin sila pangalanan. Yeah. Wala naman po. Happy ang life ni Mama. Happy life naman po. Tapos, wish good health for everybody and peace. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.